pagharap sa mga hamon ng buhay. Dapat tanggapin mo sa sarili mo, PWD ka, tapos may limitasyon ka. Hindi namin kailangan yung apa. Ang kailangan namin, pangunawa at oportunidad. Pag-asa sa likod ng kapansanan. Sana po yung mga magulang natin, pag-aralin yung mga anak niyong PWD. Malayo na rin yung darating natin because of social media. Pag marunong ka ngayon sa social media, pwede ka na magtrabaho eh. Alamin ang kwento ni Mang Arturo, ang pangulo na nagtitindang may kapansanan sa Quiapo, Maynila. Ito po si Paring Ray Langit. Iba't ibang religious items na ibinebenta sa Quiapo. May bisa ba? Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Marami sa atin ang malimit na magreklamo dahil sa hirap ng paghahanap buhay. Pero sa kabilang dako, marami tayong mga kababayan na sa kabila ng kanilang kapansanan ay patuloy na nagsisikap na mapaganda ang kanilang buhay. Kabilang rito si Mang Arturo Quiros, Pangulo ng Samahang Kapatiran sa Hanap Buhay. Isang organisasyon ng mga PWD, Persons with Disability, na nagtitinda sa may simbahan ng Quiapo, Maynila. Tatlumpong taon na rin nagtitinda sa Quiapo Church si Mang Arturo. Minalapay niya ang pagtitindang ito sa kanyang ina. Pero ang kakaiba kay Mang Arturo, nagtapos siya ng kursong Business Administration sa MLQU. Sabi ko, kailangan ng kunin kong kurso pagdating ng kolehiyo, yung hindi ako magtatrabaho. Dahil bukod po sa mga infrastructure, yung transportation sector, isa pa po sa problema namin mga PWD yan. Yung mga sasakyan, hindi po siya accessible sa PWD. Tanggapin po natin yung katotohanan na wala naman pong PWD sasakay na walang pamasahe. Ang problema po, ay pamasahe ka na, ayaw ka pang isakay kasi walang tamang sakayan para sa PWD. Premature baby si Mang Arturo at tinamaan ng polio noong sanggol pa lamang siya. Pero hindi naging sagabal sa kanya ang kanyang kapansanan. Hanggat nandyan yung unawa, uunawain nyo kami. Sa pamilya, unang-una mong kaaway, pamilya mo. Kasi dalawang klase yan eh. Either ikaya ka ng pamilya mo o overprotected yun. Pangalawa po, ang pinakakawawang sektor sa mga sektor ng PWD, yung mga DEP. Yung mga DEP po, naaabuso na. Hindi pa alam natin kasi unang-una, kulang tayo ng sign language interpreter sa mga TV, di ba? Bihang-bira yung merong... importante po yun sa DEP because of communication. Ilan lang ba yung nakakaalam ng sign language? Mag-aaral ka sa DEP school. Ang mahal ng bayad, di ba? Nasa high school pa lamang ay pagdinegosyo na ang target ni Mang Arturo. Sa kabila kasi anya ng marami nating mga batas. Para sa ating mga PWD, halos hindi ito kayang ipatupad ng mga ahensya ng pamahalaan. Pagdating naman po yun sa transportation, di ba? Ayaw sila isakay. Ang nakikinabang lang po sa mga discount sa sasakyan, sa aeroplano, sa barko, yung mayayamang PWD. Ang kailangan po namin, livelihood. Pangalawa, job security. Diba? Paano natin naabulin yan? Ang ganyo tawag tayo na tawag ng attention ng private sector. Kung yung mismong government hindi nag-accept ng PWD employee, bihira ka makakita dyan ng mga PWD nagtatrabaho. Ang required sa batas, at least
5% of working force of government agencies should be qualified PWD. Isinusulong ni Mang Arturo na mabiyaya ng edukasyon ang mga PWD na pwede nilang magamit para sa kanilang paghahanap buhay. Hindi anya dole out ang kinakailangan ng mga katulad nilang PWD, kundi oportunidad upang patunayan ang kanilang kakayahan. Kahit yung government agency, NCDA, yung ayun siyang nangangalaga para sa kapakanan ng may kapansanan. Wala naman siyang police power. Recommendatory lang. Ang problema po, pag hindi po nakaangkla yung programa ng local government dun sa PWD, hindi po masusustain yung programa ng NCDA para sa PWD. Hindi siya makaka-create ng isang pangkabuhayan sa PWD kasi wala siyang programa eh. Hindi na-accurate yung ano ko pero nasa more than 10 million ng PWD. Deklarado ang Disyembre 3 kada taon bilang International Day of Persons with Disabilities dito sa Pilipinas. Sa ilalim rin ng Magna Carta for Disabled Persons, binuo ang National Council on Disability Affairs na siyang mangangasiwa sa pagpapatupad ng batas. Kasama na rito ang pagtitiyak na maibibigay sa mga PWD ang mga benepisyong naaayon para sa kanila. Kabilang sa mga benepisyo para sa mga PWD ang 20% discount sa mga restaurants, sinihan at iba pa sa gamot, transportasyon at iba pang serbisyo. Sana po magkaroon ng accurate barangay profiling para malaman natin kung ilan talaga yung population ng PWD sa isang barangay para mabigyan siya ng akmang trabaho dun sa community. Hindi na siya lalayo dun sa kanyang tirahan para hindi na siya mahirapan. Dapat titignan mo rin yung internal na problema. Pag gumawa ka ng batas, magkaroon ka ng malalim na pag-aaral. Sa kaso ng grupo ni Mang Arturo, sila-sila ang nagtutulungan upang magkaroon ng kabuhayan. Tulad na lamang ng paninda nilang religious items na mismong sila o kanilang kapamilya ang gumagawa. Halimbawa, kapag create kayo ng trabaho para sa PWD, dapat may market kayo. Diba? Kaya ang gusto ko, home-based livelihood para sa kanila. Meron rin namang mangilang-ilang negosyante na sadyang kumukuha ng PWD bilang empleyado. Meron din kami mga na-feature na nakaraan. Ano naman sila, gumagawa ng bag. Pero ang mga hina-hire ng employer, puro mga PWD, naga-handmade na bag. Si Don Pedro dati, yung may-ari ng Happy Toothpaste, hindi yan tumatanggap ng PWD. Eh minsan nasama siya sa meeting, sabi, kunin niyo mga debt. Kasi focus sila eh. Parang kabayo yan, focus lang yan. Kaya mas creative sila eh. Kabilang sa mga paninda ni Mang Arturo ay mga medalyon na dinadasalan muna ng Latin kapag nabili. Pag ikaw may ganito talaga, hindi mo dapat pagbili. Pinapamahagi ito ng libre. Saan po galing tong libre? Ano po tawag dito? Puro sa Diyos to, Latin. Ayan o, iba-iba kasi. May nakalagay naman kung Para saan niyo po gagamitin? Let's say, humingi kayo ng saklolo sa Panginoon tungkol po sa pera. May mga medalyon rin na para sa negosyo at meron ding pangontra sa kulam. Yung isa naman, eto sa mga po. St. Benedict. Oh, sa kulam naman to. Sa kulang. Pangontra sa kulang. Oh, pag nagpapagawa ka ng bahay, yung mga poste, yung maliliit na guys, binabaon sa bawat poste, pito-pito, para wag pamahaya ng masamang spirito. Kaya lang, yung tao, yung karunungan binigay sa kanya, ginagamit niya sa masama. Tapos, Ganun lang, oo. yan para saan ho naman to? Itong dasal Yung na yan. mundo, para sa sunog. Panalangin para sa sumasampalataya ang maraming abag. Ito, yan yung sa negosyo. Hindi
Hindi biro ang hirap na dinaranas sa mga kababayan nating PWD. Magkaroon lamang ng disenteng pamumuhay. Hindi limos at awa ang kanilang kailangan, kundi tulong na makapagpapanatili sa kanilang dignidad. Tunay na kahanga-hanga at dapat tularan ang mga katulad ni Mang Arturo na hindi alintana ang kapansanan upang umangat. Hindi lamang ang kanyang buhay, kundi buhay din ng kanyang mga kapwa PWD.